Magandang araw po sa inyong lahat. Marahil lang ilan sa atin, nagkaroon na ng mentalidad ng taong ito ay katulad lang ng nakarang taon. Mahirap, malungkot, karaniwan. Sana po'y maging positibo po tayo at huwag mawalan ng pag-asa. Well, paano? Alamin po natin yan dito sa Asin at Ilaw. Sana matapos na ang paghihirap na dinadanas ko. Yan ang hiling ng mga taong sawa ng magsakripisyo at napapagod na sa buhay. Talakay natin ang paksang When Life Seems Unmanageable. Nakaranas na po ba tayo ng panahon sa ating buhay kung saan kahit anong gawin natin, saan man tayo magpunta o anumang desisyon ang gawin natin, yung komplikado ay lalong nagiging komplikado? Ano ba yan? Uwi tayo ng probinsya, tapos ngayon may lagnat ka pa. Inutang ko na nga lang yung pamasahe natin eh. Tapos ngayon bibili pa ako ng gamot mo. Ba yan? Wrong timing naman kasi tong sakit mo eh. Nangyari pa nga na ang mga pangit na araw ay umaabot na mga pangit na buwan at ang mga pangit na buwan ay umaabot na mga pangit na taon. Dahil dyan, sobrang nadidisappoint tayo. Hanggang sa halos sumuko na po tayo. Alam nyo, kapag yung mga urgent sa buhay na ito ay pipigil sa atin para makagawa ng ibang bagay, tayo'y nasa tinatawag na survival mode. Ito yung attempt na i-manage ang buhay. Nasa numang kadahilanan ay para bang hindi na talaga mamamanage ang buhay. Unmanageable. Pero hindi naman tumitigil ang pagdating ng umaga, di po ba? Hindi rin tumitigil ang pagdami ng demands. In fact, may mga responsibilidad sa buhay na tayo po lamang talaga ang makakagawa. We don't have a choice. Enrico, kailan ka ba babalik sa dati? Hindi ko alam kung matustusan ko pang mga gamot mo. Nahihirapan na rin ako mag-isa mag-alaga at magpaaral sa mga bata. Kailan ba matatapos to? Yung araw-araw na pag-asikaso sa pamilya ay sadyang mahirap po yan. Pero mas mahirap kapag may sakit ang iyong inalagaan, di po ba? May mga researchers na nagsasabing ang mga taong nasa ganitong sitwasyon ang madalas na nakakaranas po ng depression, spiritual struggles, and physical illnesses. Mahirap talagang mag-alaga ng may sakit o taong may disorder, lalo na kung wala kang makatuwang. Gustong-gusto nilang mabago ang sitwasyon. But there's a good news. Ang survival mode ay in one way or another, ay naranasan ng lahat ng tao. Yun bang nakikita natin ang sarili natin sa gitna ng mga imposible o mga impossible circumstances na actually sa Biblia po may mga halimbawa po nito na maganda pong ating pong masundan at makapagbibigay inspirasyon sa atin. Halimbawa po si Moses at ang mga Israelita ay 40 taong naglakbay sa ilang. May mga panahon na ang kanilang basic needs ay hindi nila alam kung saan kukunin. Kung ano ang kanilang kakainin at daramtin. Tiyak din po ba ang kanilang kaligtasan? Well, di po nila alam. Ganun din po si Propeta Jeremias na nangaral ng halos 45 taon pero hindi na kumbinsi ang mga taga-Huda na magsisi at manumbalik sa Panginoon. Kaya nga po sa aklat po ng Jeremias, nakita po natin na ang pagdarandam po ni Jeremias, ang tinatawag po natin yan ay yung kumbaga, Jeremias, tinawag po siyang weeping prophet. Sa aklat po ng Panaghoy, tinan po natin ang bahaging sinasabi po niya sa aklat pong ito. Panaghoy, Kabanatang 3,
19 hanggang 20. Alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karalitaan, ang ahenho at ang apdo, ang kalwa ko'y naalaala panla at napangumbaba sa loob ko. Ito po yung kumbaga parang remorse po niya ni Propeta Jeremias. Ganoon din po si Haring David. Nagangad siya na wakasan na ng Diyos ang kanyang masalimuot na kalagayan. Sa aklat po ng Awit 13 verse 1, mabasa po natin ang bahaging yan. Maraming taon na siya ay tinutugis ng kanyang biyanang si Saul para patayin. Kapag tayo nasa survival mode, may challenges po tayong inaharap. Una po, pakiramdam natin, wala tayong kasama. Morally, emotionally, spiritually, and we feel isolated. Naranasan na po ba niyo yan? Ang ganong sitwasyon sa buhay. Ikalawa po, pakiramdam natin, wala na tayong pag-asa. Naisip natin na wala tayong magagawa. Ito na ang kapalaran natin. Habang paano na tayong maghihirap at magtitiis. Anak, huwag kang mawawala ng pag-asa. Matagal na, Nay. Matagal na ako nawala ng pag-asa. Tatanggapin ko na. Tatanggapin ko na rin yung mga lahat ng kamalasan na darating sa buhay ko. Well, regardless of our circumstances, ang mga salita ng Diyos ay naghahatid sa atin ng pag-asa. Maaaring makadama po tayo ng mga negatibong damdamin, pero binibigyan tayo ng Diyos ng chance na makita pa rin natin ang kagandaan ng buhay. Gusto niyang ibangon ang ating espiritu. Kapatid ko, kaibigan ko, kung tila hindi mo na kayang i-manage ang buhay mo, tandan mo ang mga sumusunod. Una, ang Diyos ay kasama natin. Nangako ang Diyos natin na hindi natin tayo iiwanan. Siyang ating constant helper sa oras ng pangangailangan. Yung abiding presence po niya, pinangako po niya sa atin. Makakalakad tayo na walang dapat ikatakot. Maganda po na ating mabasa ang aklat po ni Josue, Kabanatang 1:5, Awit 27:10, at Hebreo 13:5 hanggang 6. Nandyan po lahat yung pangako ng Diyos na hindi po niya tayo pababayaan. Kaya masabi natin ng buong tatag, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay nasa atin. Kaibigan ko na nasa mabigat na kalagayan ng buhay ngayon, nanonood sa ating programa, nais kong paalala sa iyo, paunawa sa iyo, hindi ka nag-iisa. Mahal ka ng Diyos. Ikalawa, meron tayong depensa. Yung mga wala kay Kristo, nabubuhay sila na walang proteksyon. Pero pag anak ka ng Diyos, special ka. Nasa iyong pangako niyang proteksyon. Ang Awit 23 ay naglalarawan ng proteksyon ng ating Diyos bilang pastol. Ang Awit 5, 11 hanggang 12, Awit 31, 1 hanggang 3 naman, ay nagsasabing siyang ating shelter and refuge sa oras ng pangangailangan. So masasabi din po natin with confidence, hindi ako matatakot dahil ang Panginoon ang aking kanlungan at lakas. Maganda pong yan ay isilid natin sa ating puso't isipan at magkakaroon po tayo ng katiwasayan, kapayapaan, kapanatagan ng ating buhay. Ikatlong katotohanan, meron po tayong pag-asa. Sa unang Pedro, Kabanatang 1, talatang 3, ganito po ang ating maliwanag na mababasa kaugnay po ng bahaging yan. Unang Pedro, Kabanatang 1:3. Wika po sa atin ay ganito. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Napakaganda pong talata nito. Ang pag-asang ito ay hindi nakatuon sa mga temporal or tangible things, kundi sa ating future life sa piling ni Kristo. Ang buhay dito sa lupa ay panandalian lamang, pero ang buhay sa langit magpakailanman. Everything on earth is temporal. No? Everything is temporary. Pero yung pong eternal, ako po, naghintay po sa atin yun. Therefore, kapag pinipili po nating alalahanin na hindi tayo taga rito sa lupa, ang kaluluwa natin ay mapupuno ng malaking pag-asa. Mga kapatid, talagang daranas po tayo ng struggles and pains dito sa lupa. Magsasakripisyo po tayo sa ilang areas ng buhay natin. Nararanasan natin ngayon. Mararanasan pa po yan sa mga darating na mga panahon. Pero mismong ang mga tapat na mananampalataya, mga kapatid ko, nagdanas din po nito. Mga nauna po sa atin.
Makakatulong sa atin kung babasahin natin ang kanilang kasaysayan sa banal na kasulatan. At makikita natin na hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nagdaan sila sa maraming hirap dahil ang Diyos ay may magandang plano sa kanilang buhay. At yan din ang mga plano niya para sa ating lahat. Bakit? Sapagkat mahal tayo ng Diyos, sapagkat tayo ay mga anak ng ating Diyos. Kaya nga, sa bawat sitwasyon ng buhay, purihin natin siya at magkaroon po tayo ng laging pag-asa sa kanyang pangalan. At ngayon po, dadako po tayo sa question and answer portion. Ngunit bago po yan, atin munang pakinggan ang magandang awitin mula po sa Marikina Youth Choir. Thank you po sa napakagandang special Yes, numbers. salamat po. Brother Mel, isa na namang magandang insight ang nakita namin sa araw na ito. Salamat din po. So, welcome po sa Q&A. Kami na naman po. Ako po si Brother Roger Miguel. At ako naman po si Brother Jonathan Orellana. Bumabati sa inyo lahat. Okay, and maglilingkod sa inyo sa pagitan ng pagtugon sa isang tanong. At ang tanong, Alright, Brother Joe. basahin mo. May asawa na po ako, pero nagkakagusto pa ako sa iba. Pero hindi naman po ako nakikipagrelasyon sa kanila. Gusto ko lang po silang makausap o makasama.
May mga bagay lang po kasi akong nakikita sa ibang lalaki na hindi ko makita sa aking asawa. Hindi po kasi showy ang asawa ko. Alam ko namang mahal niya ako, pero hindi ko po kasi ito maramdaman sa kanya at sa iba ko ito nararamdaman. Okay lang po bang ganitong feelings? Basta hindi po ako papasok sa kahit na anong relasyon sa iba. Yun ang akala. Na- Minsan. At ito, pangkaraniwang problema, parang siguro ito, limasin ko itong ganitong feeling at ganitong senaryo. Maraming ganito, marami. Kasi, totoo yun. Kasi minsan kasi, both ang babae at lalaki, magkaiba talaga ang karakter niya. Oo naman. His needs, her needs are different. Yes. Magkaiba For yan. example, sa lalaki, minsan ang akala niya hindi nararapat yung pagpapahayag talaga ng kanyang nararamdaman. Silensyo. Ganun talaga ang lalaki, kalimitan. Hindi siya very expressive, hindi masyadong vocal. Basta pag tinanong, mahal mo ba ako? Mahal mo na yan. Ganun. Pinakasalan nga kita. Ganun ang paraan. Hina naman ang IQ mo. Oo. Kaya tuloy, ganyan ang nagiging sitwasyon sa mga... Pero mabigat sa babae yun. Oo, definitely. Yung bang, alam mo na yan. Kaya nga kita pinakasalan eh. Ito nga, nagdudusa nga ako eh. Masakit yun. Kanya Anyway, may asawa na siya at nagkakagusto pa siya sa iba. Normal ba yun? Nagkakagusto? Well, Hindi dapat? Yes, definitely. Hindi. Hindi dapat. Sapagkat malungkot nga yun kung tutuusin na hindi ka, yung pinakasalan mo, hindi mo doon tinuon ng attention mo. Dapat nagkakagusto lamang siya sa kanyang pinakasalan. Precisely, At yun sa ang kanyang purpose. asawa, sa kanyang kabiyak. Yun ang purpose ng marriage Na talagang ikaw Marriage is permanent. Yeah. And marriage is exclusive. Kayo lang dapat yan. Yun. Kaya hindi dapat itong nagkakagusto pa sa iba. At kung marahil sasabihin niya, hindi naman ako nagkakaroon ng relasyon sa iba eh. Maski na. Diyan ang simula niyan. Oo, tama Yung yun. nagkakagusto ka, ini-entertain mo, dapat sa ngayon pa lamang, wipe it off. Oh, that's right. Dapat ang isang asawang lalaki, ang best friend niya dapat ay yung kanyang asawang babae. And vice versa. No, dapat doon sila talaga nurture nila yung friendship na yon. Makita nila yung Halatang lalaki ang sumasagot, Brother Roger. Puro ang may kasalanan dito ang babae. Hindi Diba? ba? Mas maganda siguro spouse ang gagamitin ko. Puntasan naman natin tayong mga lalaki. Sige nga. Magpakalalaki tayo. Ano ang problema natin? Yun nga, una kong sinabi kanina, silent tayo masyado, hindi very showy. Pero mali pala yun. Nako ha. Dapat Confession pala. Confession from all men. Kayong mga kalalakihan. From a man. Dapat pala mahalaga yung pagsasabi ng I love you maski sa anong paraan, text. Kaya Tayong siguro, mga lalaki, ayan, let us address the men. So, Mahalaga po ang affection sa babae. Yung pong paghawak ng kanilang mga kamay, ayan, ganyan, no? Yung mga holding hands, yung mga paghag, pagyakap, lahat yan, yung pagkiss, paghaplos ng buhok, ay mga lalaki. Mahalaga. Hindi lang puros bigay ng pera, Hindi. Well, mahalaga yun, pero hindi yun. Kasi alam mo, yung affection, yung naramdaman niyang mahal mo siya. Sabi mo, pagte-text. Yung magte-text kami, sasabihin mo na, hi, darling. You are the sunshine of my life. Hindi hoy. Hindi. Tapos sasabihin mo, naglaba ka na ba? Capital letters, hindi naman. Hindi dapat ganun. Pero yung affection sa text, yung pagmamahal sa text, yung pagmamahal sa pagsasalita. Kasi talagang, sabi nga ng Bible, weaker vessel sila. Sensitive sila. At kailangan nila na maging sensitibo rin ang treatment natin sa kanila. Yes. Mga lalaki, kinakailangan gumising na tayo sa ganitong sitwasyon na ang babae talagang mahalaga sa kanila ang pagmamahal, ang pagsasalita ng tama para maramdaman nila. At kapag ganyan ang babae, maniwala ka, naramdaman ko yan. Totoo yun. Naramdaman ko yan. Bakit babae ba ako? Naramdaman ko yan. Hindi talaga nagloloko ang babae. Kapag punong-puno ng pagmamahal ang babae. At saka, Brother Joe, yung isa pang dapat tandaan din ng mga kalakihan. Bago pupunta rin ako sa babaihan, yung bang mga mahalagang okasyon sa kanya. Yes. Di ba? Yung dalawa lang naman yata yun na pinakamahalaga yung Valentine's Day at saka yung kanyang birthday. So palagay ko Anniversary. Ikaw talaga. Tatlo pa pala yung anniversary. Siguro dapat magplano ka na Magplano ka ng gagawin mo para talaga ipakita mo na talagang mahal na mahal mo yung asawa mo. I-date mo. Tama yun. O kaya dalhin mo sa hotel for a day or two, for Pag-ipunan example. mo. Pag-ipunan mo.
And At then, kung medyo walang pera, di dyan lang sa karinderya. At least pwede rin yung yun. nag-spend kayo ng time together. Yes. Kumain kayo ng hopia, pumunta kayo sa Luneta, sa Divisoria, di ba? Kahit na ano, basta kayo lamang dalawa, naka-focus ang attention sa kanya. Because your wife is your best friend. Okay. Pero sa mga babae naman, so kagaya ng Sige. situation dito, Okay. hindi tama na hanapin mo ang gusto mong karakteristik Sa na ibang mangyari lalaki. sa asawa mo, sa ibang lalaki. So dapat talaga, I guess ang pinaka maganda rito Hanapin mo kanino? sa asawa mo pa rin. So sabihin mo siguro, sige, kung hindi mo masabing personal, sumulat ka sa kahit na anong paraan, ilagay mo doon, Han, ganito. Parang ipaalam mo sa kanyang nararamdaman mo. At ang isa pa, siguro, kung ma-encourage natin ang ating mga husbands, ang mga lalaki na, so, umatin ng mga seminar on Yes. enriching marriage, yung family relationship, iyayain natin. Maganda Iyayain yun. natin ang ating mga, encourage natin ang ating mga husband, spouse. Kung lalaki man, i-encourage ang babae na mag-attend ng mga ganitong mga marriage enrichment na makakatulong sa kanilang relasyon. Alam mo, maglagay ng mga libro. Napakamumura lang ng mga libro on how you can enrich your relationship as husband and wife. Tama yun. Siguro doon punuin natin para talagang malaman din ng lalaki na, well, oo nga, hindi nga lang pala pera at makapagbigay lang ng pera ang sapat sa asawa ko. That's true. Kasi pagka ibang lalaki ang kasama mo, kahit na sabihin na nakikipag-usap ka lang sa kanya, o kaya hindi ka naman nakikipagrelasyon sa kanya, Ay, mali yun. yung temptation. Mali yun. Yes. Yung That's the temptation ang beginning. matindi. That's the Oo. beginning. Kaya yung sabi niyang, okay lang po bang ganitong feelings? Hindi! Definitely. Galit Hindi, no? At saka exclamation point talaga yun. hindi talaga dapat. Okay. Hindi ini-interpret. At ang babae, kababaihan, alam ko kulang tayo minsan sa ganitong affection, pagmamahal. Bottom line ay yung fulfillment natin ay nasa Panginoong Diyos lamang. Okay. Kuhanin mo sa Kanya lamang yung deepest fulfillment na kailangan mo bilang isang babae. O Okay. bilang isang lalaki. Okay, yun. So, sana po naging malinaw ang tugon sa tanong na ito. Tandaan ninyo, ang temptation, no? The way to deal with this kind of temptation is to flee. Hindi ito dapat harapin. Flee. Alright? Labanan. So, kung meron kayong mga follow-up question regarding this, ay sumulat po kayo sa amin. Sa Filipino@gnpi.org. At muli po, binabalik namin kayo kay Brother Mel Maldupan. Maraming salamat muli, Brother Roger and Brother Joe, sa inyo pong mga ibinahagi sa ating programa at pagtugon sa katanungan. At kayo po na mga nanood ngayon sa amin, kung meron po kayong mga katanungan, ay pwede po kayong mag-email sa amin. Makita po yun sa ating TV screen, ang aming pong email address, at kami po ay nakahanda po na tugunin ang inyong mga katanungan. At maraming salamat po muli sa napagandang awitin, inspiring number po mula po sa Marikina Youth Choir. At mga kaibigan, sa susunod pong linggo, magkita-kita po tayong muli, magsama-sama po tayong muling pag-aralan ng salita ng Diyos. Dito lamang po sa kanyang programa, Ang Asin at Ilaw.